Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang balita mula sa Glassnode tungkol kay Bitcoin. Bakit nga ba itinuring ng Glassnode na ang $88,000 ang pinakaimportanteng price level na kailangan po nating bantayan bilang mga Bitcoin investors? Ano po ang implikasyon nito sa atin, sa ating mga crypto investment? Kaya yan po ang siyang ating tutuklasin sa video na ito, kung saan ay ang kasagutan sa mga katanungan na ito. Kaya, ayan, pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisaan po natin sa kung ano po ang nangyayari kay Bitcoin ngayon. Nito pong nakalipas na December 2024, umabot po sa all-time high na $108,000 ang presyo ni Bitcoin. Pero matapos po ang mabilis na pagtaas nito, medyo bumagal ang momentum ng cryptocurrency dahil sa iba't ibang macroeconomic factors. Sa kasalukuyan, ang presyo po nito ay bumaba ng halos 11% mula sa $102,700 at umabot sa pinakamababang $91,200 bago po muling umangat at umikot sa $95,000. Kaya naman marami ang nagtatanong, ano ang susunod na mangyayari? Ayon po sa Glassnode, isa po itong kilalang crypto analytics platform, mahalaga pong bantayan ng investors ang $88,000 na price level. At ang tanong ay bakit? Ayon po sa kanila, ito ang cost basis ng mga short-term holders ni Bitcoin. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng cost basis? At bakit po ito mahalaga? Ayan, ang cost basis ng short-term holders. Ayan, ano nga ba ang cost basis ng mga short-term holders? Ang cost basis ay average na presyo po ito kung saan nakabili ng mga short-term, kung saan nakabili po ang mga short-term holders ng kanilang Bitcoin. Sa madaling salita, ito po ang batayang presyo kung saan sila kumikita or nalulugi. Kapag ang market price po ay lumapit sa cost basis na ito, madalas ay nagbebenta ang mga short-term holders para ma-secure ang kanilang kita o mabawasan ang kanilang mga losses. Ang pagbebentang ito ay maaari pong magdulot ng pagbaba sa presyo ni Bitcoin. Ayon po sa datos ng Glassnode, sa ilalim po ng $88,000, walang malakas na price support hanggang umabot ito sa $73,000. Ibig sabihin, kung bumagsak po ang presyo ni Bitcoin sa ilalim ng $88,000, may posibilidad na ito ay maituturing na free fall territory. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng BTC UTXO na Realized Price Distribution. Ayan, yan po yan. Nakikita natin dito. Ginamit po ng Glassnode ang isang metric na tinatawag po na UTXO, Realized Price Distribution, para tukuyin ang mga price levels kung saan huling gumalaw ang mga coin. Batay po sa metric na ito, maraming Bitcoin ang huling gumalaw sa $88,000. Samantalang sa ilalim nito, mas kaunti na ang trading volume, kaya mas mahina po ang suporta sa presyo. Ang UTXO Realized Price Distribution ay mahalaga dahil ipinapakita po nito kung saan pinakaaktibo ang market participants. Kapag ang presyo po ay lumagpas sa mga level na may mataas na trading volume, mas malaki po ang tsansang magkaroon ng volatility. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga expert tungkol dito? Yan, hindi lamang po ang Glassnode ang naniniwala na ang $88,000 ay isang critical level. Ayon po kay Ginoong Ali Martinez, isa po siyang prominent crypto analyst, ang range na ito ay maaring magpahiwatig ng free fall territory kung bababa pa ito. Dagdag pa rito ni Ginoong Peter Brandt, isa na rin po siyang veteranong trader, ay nagbigay po siya ng opinyon na maaring kailangan ni Bitcoin na mag-correct sa ilalim po ng presyong $89,000 bago po ito muling tumaas sa bagong highs. Ayon po sa kanya, posibleng makabuo ng head and shoulders pattern sa daily candle chart na maaari pong magdala ng presyo ni Bitcoin sa $73,000. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng mga macroeconomic factors?
Ayan. Ang isa pang dahilan ng posibleng volatility ay ang pagtaas ng economic data sa US tulad po ng non-farm employment change at saka unemployment rate. Ang mga datos na ito ay malaga dahil maaari po nitong maapektuhan ang desisyon ng Federal Reserve tungkol sa interest rates. Kapag ang resulta po ng economic data ay mas mahina o mas malakas kaysa inaasahan, maaari pong magdulot ito ng malalaking galaw sa market. Hindi lamang po sa crypto, kundi pati na rin sa iba pang mga asset classes. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, para sa atin na nag-i-invest or nagtitrade kay Bitcoin, napakalaga po ng impormasyon mula sa Glassnode. Una, nagbibigay po ito ng malinaw na signal kung kailan tayo dapat mag-ingat, lalo na kung bumababa ang presyo sa ilalim po ng $88,000. Ang pagbaba na ito ay maaari pong magdulot ng malalaking pagkalugi kung hindi po tayo handa. Pangalawa, kung ikaw po ay isang long-term investor, maaaring makita mo ang ganitong sitwasyon bilang oportunidad. Sa halip po na mag-panic sell, maaari mong samantalahin ang mas mababang presyo upang bumili ng Bitcoin, lalo na kung naniniwala ka sa long-term potential nito. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang $88,000 na price level ay isa po itong mahalagang psychological at saka technical level na kailangang bantayan ng lahat ng mga crypto traders at investors. Ipinapakita po kasi nito na ang kaalaman at diskarte ay mahalaga sa volatile na mundo ng cryptocurrency. Para sa akin, ang ganitong analysis mula sa mga eksperto tulad ng Glassnode ay isang mahalagang gabay upang mas maunawaan natin ang market movements. Ang mahalaga ay laging maging updated po sa mga balita. Gumamit po ng tamang risk management strategies at huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. Tandaan, ang crypto trading ay hindi po para sa lahat. Pero kung ikaw po ay handa at may sapat na kaalaman, maaaring maging napakaganda po nitong oportunidad. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.